Senator Pia Cayetano at Senator Gatchalian bumilib at namangha sa galing ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ginawa niya, partikular sa Department of Energy, at ano ang kinalaman ng nuklear? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bumilib si Senator Pia Cayetano at Senator Gatchalian. Ano raw yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy na ikinamangha nila? Pakinggan pa natin ito. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We have done nothing. And then now we're on the forefront. Ang galing talaga natin. Why are we considered nauuna sa Southeast Asia? Alam mo ba yung moment na tahimik lang yung hearing sa Senado, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang marinig nila yung report ng Department of Energy? Simple lang ang tanong ng Senator Pia, paano naging frontrunner ang Pilipinas sa nuclear energy? At sinabi pa niyang ang galing naman ng Pilipinas. In Southeast Asia, paano nangyari yun? Overnight, naging frontrunner tayo? We have done nothing. And then now we're on the forefront. Ang galing talaga natin. What happened? Who can update me? Kasi yung PR yun. Pero ang sagot, nagpaikot sa buong panel. Akala ng lahat, pangarap lang yung nuclear program natin noon. Pero nung sinabi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na we have good grades mula mismo sa International Atomic Energy Agency, na natiling napaupo si Senator Gatchalian at tumango si Senator Pia, hindi dahil sa report lang kundi dahil sa direksyon. Ang tanong ngayon, paano nga ba nagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.? Na-review na tayo ng IAEA. Second time, we have good grades in IAEA. We're asking for another one pa. Kasi kung tutuusin, ang Indonesia, Vietnam, Malaysia, matagal na nilang pinag-usapan ang nuclear power. Pero habang sila paikot-ikot sa usapan, tayo daw, steady. Hindi umaatras, hindi naliligaw, steady in pursuit, ika nga ni Secretary Garin. At dito na pumasok ang twist, noong 2022 daw. Revitalize ang Nuclear Energy Program Agency. May nuclear division, may roadmap, may second review ng IAEA. Therefore, hindi lang plano, meron ng sistema, meron ng direksyon, at higit sa lahat may political will. Mr. Chair, hindi yun PR. Ever since 2022, with the new administration, medyo na-revitalize yung nuclear energy program interagency. It just took us time to get back on track. So now we have a nuclear division, we have NEPIAC, nuclear division in DOE, we have a roadmap already. Ang mga bansang dati nating sinusundan, ngayon tayo na ang sinusundan. Sinabi ni Garin, Indonesia at one point was ahead of us but not steady. Vietnam is getting ahead but depends on the year. Therefore, sa totoo lang, Pilipinas na ang leading sa Southeast Asia sa preparasyon para sa nuclear power plant. Why are we considered nauuna sa Southeast Asia? Because we have been steady. Indonesia at one point was ahead of us but hindi steady kasi their legislative medyo binawi ulit yung authority. Vietnam is also getting ahead also. But it depends on the year na rin or depends on the country. But comparatively, we are ahead of the rest with the rest of the countries in Southeast Asia. Pero teka, kung ganun kaganda ang report, bakit parang kakaiba yung reaksyon ni Senator Pia at ni Senator Gatchalian? Hindi lang sila bumilib, parang may halong pagkamangha at pagkilala. So, ang ganda pa nung opportunity mo magpaliwanag kasi I don't think I asked you for that update in our hearing. No? So, I meant it na parang akala ko talaga PR but with very straight to the point responses. I'm happy to note na you seem to have made a lot of progress kasi sometimes it's all talk, diba? So, it's good to see. And ang pinaka-importante ko na narinig ko dun is high grades kasi ayoko nung puro talk lang. Si Chairman on that topic, nasa Board of Governors tayo ng IAEA for 2025-2027. Philippines, it's impressive yun na nasa board tayo ng International Atomic Energy Agency. Although it's my staff just told me DOST ang nakaupo. Yeah, but still, no, as a country, that's quite an honor to be part of the Board of Governors. Alam mo yung tingin ng tao kapag napagtanto niyang, uy, di pala drawing yung plano ni PBBM at talagang tila sinasabi nilang napakagaling ng ating Pangulo. Tila ganun ang eksena. Kasi noong September 15, Pangulong Bongbong Marcos ay pinirmahan ang Republic Act No. 12305, the Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Ang batas na yun parang susi, tahimik lang,
Pero iyon ang nagbukas ng pinto para sa bagong era ng enerhiya sa bansa. President Bongbong Marcos signs into law the Philippine National Nuclear Energy Safety Act, which creates an independent authority to oversee the safe and peaceful use of nuclear energy and radiation sources in the country. Hindi lang kuryente, kundi enerhiya ng pagbabago. Therefore, hindi na nakapagtataka kung bakit sa harap ng Senado, ang dalawang senador na kilala sa pagiging tila kritikal at matalas ay bumilib at namangha. Kasi minsan, yung mga hakbang na hindi pinapalakpakan agad, yung mga plano na hindi agad naiintindihan, yun pala, yun yung magpapailaw sa buong bansa. So ngayon, habang abala pa rin ang iba sa pagdududa, ang tanong, handa ka na bang maramdaman ang liwanag ng nuclear energy na sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kung ang bansa natin ay muling nagigising sa bagong liwanag ng enerhiya, masigit pa rito ang liwanag na ibinibigay ng ating Panginoon Jesucristo sa ating mga puso. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. Tulad ng sinabi sa Romans 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us, in this, while we were still sinners, Christ died for us." Purihin ang ating Panginoon Diyos. Isipin mo yun, habang tayo ay walang direksyon, habang madilim ang mundo, Jesus became our power source. Siya yung tunay na nuclear energy ng kaligtasan. Hindi nakikita pero nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero hindi lang niya tayo niligtas. Therefore, binigyan niya tayo ng bagong simula. Isang pagkakataong magniningning muli. Kaya ng bansa nating muling bumabangon. Kaya naman kaibigan, kung kaya sa tulong ng ating Panginoon Diyos, ni Pangulong Bongbong Marcos at ng buong bansa na bumalik sa tamang direksyon, kaya mo rin. Bumalik loob ka sa ating Panginoon Jesus. Isuko mo sa Kanya ang bigat, ang takot at ang pagod, dahil ang biyaya niya ay sapat at ang awa niya ay walang hanggan at ang katarungan niya ay laging may kasamang pag-ibig. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pagirian sa lahat, salamat po sa liwanag na patuloy mong ibinubuhos sa aming bansa at sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming makita na sa likod ng bawat tagumpay, ikaw ang tunay na pinagmumulan ng lakas. Palambutin niyo po ang aming mga puso upang muling magtiwala at yakapin ang pag-ibig at awa ng aming Panginoon Jesus. Na sa bawat desisyon, gabayan niyo po kami. Na sa bawat dilim, ipaalala niyo po sa amin na ang aming Panginoon Jesus, siya lamang ang aming liwanag. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.